Balikan natin ang simula ng panahon. Yung mas nauna pa. Mahigit 10,000 taon nang nakalipas, ang mga tao ay umaasa lamang sa kung anong ibinibigay ng kalikasan at palipat-lipat ng tirahan. Ang ating mga ninuno ay nagpasya na manatili at mamuhay sa isang lugar upang subukang bigyang buhay ang lupa para may mapagkunan sila ng pagkain. Ang tawag sa paraang ito ay farming o pagsasaka. Sa isang barangay sa San Juan, Batangas, sa gitna ng malawak na lupain at mainit na araw, mayroong komunidad ng mga magsasaka. Ako po si Lorenzo Katakutan. Ang amin pong organization ay ang Bagong Silang San Juan, Batangas Farmers Association na matatagpuan po sa Sitio Bagong Silang, Barangay Escribano, San Juan, Batangas. Ang main business po ng aming organization po ay ang rice production, saka yung pagpaparenta ng aming makinarya tulad po ng harvester, hand tractor, water pumps, reaper at iba pa. Ako si Wilfredo Atienza Balela, edad 49, nakatira sa Escribano, Sitio, Sentro. Ako ay isang farmer at ngayon ay isang barangay kagawan dito sa aming barangay. Ako ay may 2 anak, may asawa na. Mula sa pagsasaka, pagtatanim ng palay, patungo sa pag-aalaga ng baboy, kalabaw, kambing, baka, manok, at saka pagharap sa ibang pang mga gawain tulad ng pagiging operator ng gilingan, ay naitaguyod ko ang aking pamilya. Magtanim ay di biro. Kaskas na linyang laging naririnig tungkol sa pagtatanim. Ngunit hindi sasapat sa pagpapakita ng tunay na hirap na dinaranas ng mga magsasaka. Good morning! Morning baka! Morning kalabaw! Bawat ani ay mano-manong pinaghihirapan. Isang hamon na kanilang hinarap upang mabuhay. Sipag, mahabang pasensya at paghihintay ang kalakip ng pagsasaka hanggang sa araw na handa na ito para anihin. Dati ay ang pag-harvest inaabot ng 5 araw o 1 linggo dahil gagabasin ng mano-mano, iipunin, tapos iti-tracer. Halos matagal yung proseso. Sabi ko, kung laging ganito mangyayari sa palayan ko, iniisip ko na, i-convert ko na sa high value crops. Kasi unang-una, once a year na lang kami nakakapagtanim, tapos dadaanan pa ng bagyo, dadaanan pa ng tuyot, ay another year na maghihintay, tapos gano'n na paano ko ako mabubuhay isang farmer? Pinakamahirap na medyo malungkot yung makakunan ka ng pagkalugi mula sa pagkasira ng mga tanim. Dahil nga sa hindi natin inaasahan na minsan dumarating yung malakas na bagyo na siyang unang nakakapekto sa mga magsasaka. At yung panahon na biglang magbabago ang climate change at nagtag-init naman, ubos naman, tuyo naman. Yun ang mga panahon na mahirap at hindi kaya-aya. Sa paunti-unting paglaho ng motibasyong magpatuloy, naiwan ang bawat hinaing at malalalim na buntong hininga ng bawat magsasaka. At sa malayo'y
may isang panibagong simula na parating. Parang hangin sa bawat lobo, pag-asang hatid sa bawat magsasaka. Kumbaga sa buhay ng tao, parang alon. Parang panahon, mitag ulan, mitag init. Sabi nga, ay hindi ka magtatagumpay kung hindi ka makakaranas ng kabiguan. Ang kabiguan ay isang opportunity to start again. So walang katapusang start. Kung sa Batanggenyo ay ganda riyan. Hindi mahalaga kung ilang beses ka madapa. Ang mahalaga ay kung ilang beses ka ring bumangon. Na sa pagbangon mo, dapat natuto ka kung bakit ka nadapa. Isa na namang dagok sa kanya bilang magsasaka ang pinsalang iniwan ng bagyong Carding. Malungkot na nga ang ilang magsasaka na nakausap ng GMA Integrated News. Mahirapan kami mga magsasaka. Kaya naman nung Sabado, nagkaisaan na sa 200 magsasaka para magmarcha at isigaw ang kanilang mga hinaing. Anila, may ilan na sa kanilang nagpakamatay dahil sa hirap ng buhay. Sunod-sunod na mga magsasaka nagpapakamatay, isa lang ibig sabihin nun yung ibang mga magsasaka nawawalan na ng pag-asa. Di naman pwedeng mababad ang palay, kaya umulan o umaraw, tuloy ang paggagapas ng mga magsasaka. Pinakamahirap na sektor ng bansa ang mga nasa agrikultura ayon sa Philippine Statistics Authority. Kakatuwang isipin kung sino pa ang nagsusuplay ng pagkain ng bansa, sila pang isang kahig, isang tuka. Hindi naman tayo mabubuhay ng tayo lamang. Sino ba ang tinutulungan ng DAR? Di syempre yung ating nabigyan ng titulo o yung lupa na kung saan ay dapat ang lupa nila ay manatili sa kanilang pag-aari, tinataniman, at para sa kapakinabangan ng mas nakararaming populasyon. Ang lupa, pag ibinintayan, ang dali. Wala na agad si pera at nawala na rin ang iyong kabuhayan. Pero kung halimbawa ang lupa ay patuloy mong sinasaka, mananatiling nasa iyo na at ikaw ay lagi, para kang sumusweldo ng kinsenas katapusan, merong kang laging aanihin, di ba? Sabi nga, pag may itinanim, may aanihin. At nandoon lagi ang pag-asa natin na dadating sa oras na, ay, ako'y may aanihin nito. Pero, andyan naman ang gobyerno. Sabihin na natin na wala namang perpekto. Walang perpektong samahan, walang perpektong gobyerno, pero andun pa rin ang hangarin na sana ang mga magsasaka, ang maliliit ay matulungan natin. Kasi pag nakikita natin umaangat ang kanilang buhay, ay that is something else. You must have done something good sa buhay mo. Diba? Yun lang. Bagamat ang mga pagsubok sa bukirin ay tila walang katapusan, nararamdaman nila ang isang matinding tawag na magpatuloy. Gaano man kahirap ang naging proseso ng pagkasasaka noon, sa pamamagitan ng tulong at suporta, nabigyang ginhawa ang buhay ng bawat magsasaka. Pinili nilang manatili, magpatuloy, dahil alam nila kung ano ang nakasalalay sa bawat ani.
nakakatuwa lang naman dyan ay una-una, yung passion. Kung wala kang passion sa ginagawa mo, huwag ka nang mag-attempt. Alam mo, yung naranasan namin doon, bumagsak kami, totally, na-wipe out. Kung isipin mo lang, naku, nalugi na ako, hindi na ako uulit. Tumigil ka na. Pero kung sa puso mo ay doon ka masaya sa ginagawa mo, na kahit ano mangyari, bagat nasaktan man dahil tinamaan, normal lang naman yan eh. Di ba? Parang sa pag-ibig. Mas maigi yung nasaktan kaysa yung totally na hindi nakaranas umibig. Nananatiling buhay ang diwa ng mga magsasaka, hindi dahil sa kita, kundi dahil sa tunay na pagmamahal sa lupa at ani. Ngunit higit pa sa pagsusumikap, mahalaga rin kilalanin ang kanilang papel sa lipunan. Ang industriya ng pagsasaka na sana naman ay mabaliktad yung mentalidad na magsasaka ay mahirap. Dapat baliktarin natin na pag magsasaka ay mayaman. Kasi kung walang magsasaka, walang kakainin ang bawat isang Pilipino. Sila ang bawat bukas. Hanggat may lupang tinatapakan at palay na sinasakahan, buhay na hinulma ng bawat haplos ng hangin at nilinang ng bawat sibol ng binhi. At sa kanilang mga kamay, bigkis ang karanasang naglilinang sa namumungang bukas. Ani nila, ang pagbangon at pagpupunyagi ay bunga mula sa pagtubog ng mga paa at binhi sa putik upang iugat at itanim ang kanilang mga pangarap. Didiligan ng sikap at pag-agapay upang magbunga at matamasa ang masaganang bukas sa pag-ani